Samantala, balikan natin ang mga balita sa loob ng bansa na nawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga mambabatas na suportahan at palawigin pa ang capability upgrade ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Reaksyon nito na sandatahang lakas ng Pilipinas sa lumabas na artikulo na pang-anim sa worst military sa buong mundo ang AFP. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Batid ng Armed Forces of the Philippines ang artikulong lumabas sa isang American website na isa ang Pilipinas sa may worst armed forces sa buong mundo pagdating sa military equipment. Pang-anim ang Pilipinas sa 10 bansang may pinakamalalang military equipment sa buong mundo, kabilang ang Costa Rica, Iraq, North Korea, Eritrea, Nigeria, Tajikistan, Mongolia, Saudi Arabia at Afghanistan. Ayon sa artikulo, sa kabila ng lumalalang sitwasyon na pagtatayo ng Chinese military facilities sa West Philippine Sea, nananatiling luma ang mga kagamitan ng Philippine Navy at Air Force, kabilang na ang mga barko nito. Ayon naman sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Restituto Padilla Jr., tatratuhin nila ang artikulo na may bukas na kaisipan. Sinamantala na rin ito ang pagkakataong manawagang muli sa pamahalaan, partikular na sa mga mambabatas. Anya, nararapat na suportahan at palawigin pa ng mga mambabatas ang capability upgrade ng Armed Forces of the Philippines. Hindi rin anya nagkulang ang kasalukuyang administrasyon sa pagsulong ng modernisasyon ng AFP military equipment. Dahil katumbas ng 3 nakalipas na administrasyon ang ginawang effort ni Pangulong Benigno Aquino III na mapataas ang antas ng kapasidad ng AFP. Ganito rin ang pahayag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. Ayon sa kalihim, isa sa mga naging prioridad ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III ang modernisasyon ng AFP. Sa simulat sa pool ay kinilala ng Aquino administration ang kahalagahan ng pagpapahusay sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ibinida rin ng administrasyon na sa kasalukuyan may paparating na squadron o 12 ng fighter jets na binili ng pamahalaan mula sa Korea. Bukod pa rito ang mga radar, helicopter, fixed-wing transport aircraft, C-130, sea-lift vessels at iba pang karagdagang gamit militar na target bilhin ng pamahalaan para sa AFP. Ayon pa kay Colonel Padilla, bagamat matagal pa bago makamit ng AFP ang pagkakaroon ng 100% modernisasyon, tiniyak nito ang pagkakaroon ng pundasyon sa pagpapatatag ng kapasidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mas mapapalawig pa ito kung makakapagpasa ng karampatang panukalang batas. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.